Huelga kami ang sigaw ng mga tsuper na sumali sa transport strike ng piston. Kung gaano kainit ang panahon kanina, ganun din katindi ang pakiusap nilang matulungan sila ng pamahalaan sa gitna ng napakamahal na petrolyo. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Menjola si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles! Pops J, sabi nga nila, bariya lamang para sa pamasahe sa jeep. Pero kung tuloy-tuloy nga raw natataas ang presyo ng petrolyo, baka daw kahit bariya ay wala nang kitain ng ating mga tsuper. Kung saan nga, Pops J, ay nagmarcha ang ating mga kapatid na tsuper at ang ibang mga grupo patungo dito sa Menjola na nakikita nyo sa akin likuran. Mataas pa din, or madaas yung sa kanilang seguridad. May mga barbed wire pa din at mga nakahilerang trailer doon sa harapan para nga hindi sila makapasok. Hindi alintana, Pops J, yung init ng araw dahil mas mainit daw ang kanilang panawagan na ibasura na nga ang all the regulation law, pati yung pagtakyas o yung pag-alis na mismo sa excise tax at VAT sa langis dahil ito daw yung nagpapabigat nga ng kanilang pasakit sa araw-araw. Pasado alas 11 ng umaga nang naglakad nga sila patungo rito kung saan, Pops J, sinalubong sila ng mga pulis at kinausap nga at pinayagan sila na magkaroon ng nasa 2 oras na programa. Pero kasama din dyan sa mga nakikilos protesta, Pops J, yung mga commuter na nila kadugtong na raw ng kanilang bituka ang mga tsupera sa araw-araw nitong pamamasada. At Pops J, bigyan ng nating linaw yung kanilang mga panawagan. Unang-una sa lahat, yung i-roll back na nga sa 55 pesos ang presyo ng langis, yung pagbasura sa all the regulation law at yung usapin nga sa excise tax at VAT na dapat daw agad-agad nang alisin at kung maaari nga na yung ayuda ay pabilisin at yung taas pamasahe na nasa 5 pesos pero kung 2 pesos o 3 daw yan ay malaking bagay na para sa kanila. Pero dito, Pops J, hindi lamang kilos protesta ang nakita nating mukha. Nagkaroon din tayo ng pagkakataon na makapanayam yung ilan sa mga senior citizen na tsupera. Dahil sa kanila talaga daw tiniis nilang suyurin at lakarin sa kabila ng mainit na araw dahil daw sa katagal-tagalan ng kanilang pamamasada, yung iba 5 dekada na. Pero ngayon lamang daw nilang naranasan na ganito kataas ang presyo ng mga petrolyo. Gayun din, yung halos wala na talagang kitain. Kaya, Pops J, ang kanilang panawagan sa pamahalaan ay sila ay pakinggan. Narito ang kanilang mga pahayag. Wala nang halos makain kami. Hindi lang ako makapagbayad ng upa sa bahay. Putol lang yung tubig ko. Kuryente. Dati kong naiuwi na 800, halos ngayon wala na po. Kano na lang tayo? 200, 100. Swerte na yun. Oo. Ibibili mo pa ng bigas, 1 kilo. Wala po kami nakuha na ayuda dahil sa wala kami doon sa computer nila. Nagpabalidate kami pero sayang lang yung pagod namin doon at saka pamasahe. Wala kaming nakuha dahil wala kami sa listahan. Samantala yung mga kasamahan namin na mga driver na mga patay na at saka yung mga hindi na aktibo na bumibiyahe dyan sa ruta namin, nagsialis na, yun ang nakakuha. Subsidy na lang, sa card na lang, pag nag-diesel kami sa gasolinahan, doon na lang ibigay yung discount sa aming mga tsuper ng jeep. Hindi na namin kailangan yung 5,000 na yan. Masakit sa damdamin yung ganito na sa buong buhay ko. Ngayon lang kami nakaranas ng ganito na sobra na talagang taas ng diesel, hindi nakakayanin ng isang nakikibiyahe lang sa jeep. Talagang wala nang aasahan nakikitain. Pops J, tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos na pinag-aaralan ng pamahalaan ang lahat ng posibleng paraan upang maibsan ang epekto ng giyera sa Middle East dito sa atin sa Pilipinas. Lalo pa tinaasahan nga na makabahabang krusada pa ang panawagan ng mga tsupera na ipasura ang all the regulation law. Pops J. Arles, parehong nagbaboundary sila Mang Boyet at Mang Jessie. Magkano na lang ang naite-take home nila? Pops G, itong medyo nakakaaliw lang yung storya nito ni Mang Jessie at Mang Boyet. Kasi Pops J, malipas ang 1 dekada ay dito lamang sila muling nagkita sa kilos protesta at tigil pasada. Ayon sa kanila, nasa 200 pesos na lamang yung kanilang kinikita kapag swerte, pero kapag kamalas-malasan, nasa 100 to 150 pesos. Actually, Pops J, si Mang Boyet nga ay hindi na nakabayad ng kanyang kuryente at tubig at naputulan na at posible pang lumala ang kanyang problema sa paparating na mga araw kasi talagang nahihirapan daw siya sa kanyang mga finances. At kapukod naman dyan, Pops J, itong kay Mang Jess,
sa katagal-tagalan nga ng kanyang pamamasada, ngayon lang daw nila naranasan ito, no? Kaya talagang hiling nila na marinig ng pamahalaan yung kanilang panawagan, kaya sila sumama sa tigil pasada at kilos protesta ngayong araw. Arles, ilang taon na itong sila Mang Boyet at Mang Jessie, kahit mainit talagang sumama sila sa rally kanina. Si Mang Jessie, Pops J ay nasa 62, no? And then si Mang Boyet ay nasa 62, and then si Mang Jessie ay nasa 72. At senior citizen na sila, Pops J, pero sumama pa rin talaga sila, no? Actually, meron pa silang ibang mga kasama na mga senior citizen din na ating kinausap, no? Tinis talaga nila yung init, Pops J, at talagang hindi nila iniisip kung if ever man magkakirian o magkainitan, but at least, no, para sa kanila talagang kailangan marinig na sila ng pamahalaan. Arles, ano ang posibleng susunod na hakbang ng grupo kung hindi tugunan ng pamahalaan ang kanilang panawagan? Pops J, mula nung unang araw ng kanilang tigil pasada at kilos protesta, mariin naman ang kanilang posisyon, no? Ang grupo ng Piston at grupo ng Manibela para masundan pa ng mga iba pang kilos protesta at tigil pasada kung patuloy na tataas ang presyo ng produktong petrolyo. At ang ikinatatakot nga ng ilang mga eksperto dyan, Pops J, no, ay yung posible na transport freeze dahil susunod na linggo, baka nga raw pumalo na ng 150 pesos ang kada litro ng presyo ng diesel. So, malaki-laki na yan, Pops J, no? Parang nasa, in a way, 1.8 na ata yan ang ating minimum wage, no? Kaya kasama rin sa kanilang panawagan yung 1,200 na taas ng sahod, no, sa araw-araw. At inaasahan nga, di pa ito yung huli nilang pagkilos, Pops J, kaya sana daw ay bigyang aksyon na ng pamahalaan ito. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos.